Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Guidelines sa ICI livestream, pinaplansya pa rin, pagdinig, posibleng ituloy sa susunod na linggo. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Patuloy na isinasaayos ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang guidelines para sa pag-livestream ng kanilang mga pagdinig. Bagamat nagpapatuloy ang kanilang pagkilos para sa mga case build-up ng mga kaugnay sa flood control scandal, minamadali na rin nilang matapos at maaprobahan ang guidelines ng kanilang live streaming. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na kaya natatagalan ng pag-live ng mga pagdinig dahil sa iniiwasan nilang malabag ang anumang karapatang pantao ng mga posibleng resource person. Naiintindihan niya ang kagustuhan ng taong bayan na maging transparent ang investigasyon pero dapat rin respetuhin ang due process at maprotektahan ang karapatan ng bawat isa. In that sense po, meron siyang mga individual rights na dapat protektahan. So tinitingnan po namin kasi meron po mga right to self-incrimination, marami po mga issues on that po, no? In addition to that po, baka po itong mga taong itong imbitahin namin kung live streaming po may maidawit o may bangkit na pangalan, no? Hindi naman po natin na maiimbita itong mga taong ito kaagad para ma-defend nila yung sarili nila, no? Kasi po, yan po yung part ng due process. Pagka ikaw ay akusahan, dapat may karapatan kang tanungin yung nag-aakusa sa inyo at the same time to present evidence para naman po depensahan ang iyong sarili. Iniiwasan rin ng ICI na magkaroon ng trial by publicity sa kanilang mga pagdinig, kaya hanggang sa ngayon ay pinaplansya pa nila ang panukalang live streaming ng kanilang mga pagdinig. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, panibagong oil price hike ipinatupad na yung unang linggo ng Nobyembre. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa kanilang produkto. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 1 peso and 70 centavos na pagtaas sa kada litro ng gasolina, mayroon namang 2 pesos and 70 centavos na pagtaas sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay nagtaas ng 2 pesos and 10 centavos sa kada litro. Itinuturong dahilan ng Department of Energy na ang dahilan ng pagtaas ay dahil sa panibagong sanctions na ipinatupad ng US sa dalawang malalaking oil companies ng Russia. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.